The most advanced smartphone is here. Well, actually, hindi lang siya smartphone. Well, if you look closely, mukha siyang typical smartphone. Pero kapag binuksan mo siya ng ganyan, it becomes a tablet. 2-in-1 po siya. Cellphone, tablet, equals phablet. This is the all-new Tecno Phantom V Fold 2 5G. Mas pinalakas, mas pinaganda, mas pinabilis. Okay, so yung processor po nito is Dimensity 9000 Plus. 1.2 million points ang total benchmark. Meron po siya 6.42 inch dito na screen sa harapan. Tapos meron po siya 7.85 inch na main screen kapag binuksan mo siya. AMOLED po yan, 120Hz na po siya. 2K resolution po yung screen. Very sharp, very vibrant. Pero kasi guys, kapag ginamit mo siya, ito na naman. You can either use it as a phone mode. Dahil payat lang po siya, sexy, pwede mo siyang gamitin ng one hand. Texting, one hand, kayang-kaya. Social media, one hand, kayang-kaya. Pero mas masarap siyang gamitin ng tablet mode ng parang ganyan. Hindi ko akalain na ganito pala ka-useful ang isang 7-inch display. Not too big, not too small. Just the right size to watch movies, Netflix, write emails, to work. At the same time, hindi siya kasing bigat ng isang iPad. Pero the best thing about this, grabe yung optimization niya for gaming. Naglaro ko ng Genshin Impact dito, guys. Walang problema. Highest setting, 60 FPS at hindi umiinit. Wow. Call of Duty Mobile Legends, naku, mag-e-enjoy ka dito. Grabe yung optimization, guys. This is the most optimized foldable device I have ever reviewed. Again, this is the Tecno Phantom V Fold 2 5G. Apa sabihin, you're watching Unbox Diaries. Okay, so mag-unbox muna tayo. Now, the box is very social. May texture. Nice feel. Actually, cover lang po to. 12.512 na po yung kanyang configuration dito. And, ayan na po yung phone. Uy, 10 out of 10 sa presentation. Ang linis. Ang daming kasama sa box. You got here the SIM ejector pin. And with the USB Type-C cable, to a 70-watt charger. But this is what I am talking about. Dahil guys, sa loob, meron tayong 13-watt warranty. At meron pa tayong dalawang casing. Ba't dalawang casing? Kasi guys, tulad sinabi ko, 2-in-1 po siya. Meron siyang casing para sa camera niya. At may casing pa para dun sa other display kapag naka-phone mode ka. There you have it. Protektado na siya. Ouch. Uy! May natanggal. Stand yan. May stand po siya. Oh! In fairness, napaganda ng itsura niya, especially kapag naka-casing siya. This is leather, by the way. Leather yung kanyang likod. I think this is hard case. Tapos may konting rubber dun sa gilid-gilid to protect it from dents kapag nahulog. Ito yung problema ko sa last na version ni Phantom Fold. Wala siyang casing. Pero ngayon guys, may kasama na sa box na casing. Very nice touch. Thank you so much. Malaking bag ito. Pero without the casing, yung likod po ng phone, ito po is glass back po siya. Napaka-premium ng feel. And you got some texture design pattern sa likod. Very nice. Misty yung dating. Tapos yung body niya guys, metal. May antenna bands, oh. Meron siyang display dito at meron siyang display dito. Dalawa lang po yung display niya. 6.42, 7.85. So halos 8 inches po to. O nga pala no, yung kanyang cover screen ay Corning Gorilla Glass Victus 2. Now this is what you call a foldable phone. Diba si Flip, last time nag-review ako, pwede mo siyang i-fold para mas lumiit yung device. Just like this one. Pwede mo siyang i-fold pero mas kakapal siya ng konti kasi nga, finold mo siya. With this mode, this is called the phone mode. It's like your regular phone, pero makapal lang siya. Sa likod, yung camera, mukhang maganda yung camera, napakakapal. Grabe yung umbok. Sheesh! But what I love about this phone is kapag inopen mo siya, this is where the magic happens. Halos lahat guys ng features ng phone na to is available in tablet mode. Tignan nyo to tignan mo mga gawin ko. Pag pupunta ako sa Facebook, oh my god, parang tablet talaga siya. But you can also fold it like this sa phone mode ulit para meron kang ganyang klaseng view. Pero pwede mo siyang i-open kung nakukulangan ka sa view. Gusto mo na mas malaki yung picture mo, pwede mo palakihin yung picture. That is very nice. And also, nag-change din yung kanyang orientation ng UI, oh. Yung home button nandun sa left side na. Sa baba may dock. May mga recent parang naging PC operating system. Tignan nyo to guys Sa lower left corner, may parang dot dito. Kilik ko, lalabas ito lahat ng apps. Ito po yung drawer. And of course, all of your shortcuts are down below. Pati mga recent apps na binuksan mo. Grabe ang bilis naman ng shifting ng mga apps dito. It's a very fast phone. Pero to sa YouTube talaga, dito yung magic na nakikita ko. Sa YouTube guys, ganito ba yung tsura niya? I highly suggest i-rotate mo siya para mas malaki yung coverage ng content. Kasi nga, kapag nakatayo siya ng ganyan, medyo pangit yung kanyang video ratio. Pag ganito naman, medyo may black bars pa rin, pero hindi katulad dun sa nakatayo siya. Pag nakahiga siya, mas maraming content ka makikita. But you can always pinch to zoom para mas lumaki yung content. Yung nga lang, medyo hindi siya ganun ka-sharp kapag ka-zoomin mo. Pero guys, pag naka 4K naman yung video, it's okay to zoom in. Para magic ka. Mas malawak yung kanyang coverage kapag ka nakahiga. Guys, pati yung split screen, nag-a-adjust din. Lumalawak din po siya kapag nag-change ng orientation. Wow, that is pretty nice. Kung gusto mo manood ng one-handed lang, okay, pwede mo naman siyang i-ganyan. Phone mode mo. Pero kung gusto mo mas malaki siya,
Yan. Wala po siyang headphone jack, pero no, naka Dolby Atmos naman po siya. Malakas po yung kanyang sound, buong buo. It's actually nice watching movies here. Even doing calls, no, ang lakas ng speaker niya. Rinig na rinig mo talaga yung kausap mo. Hi guys, so ganito kalakas yung audio quality ni Tecno Phantom V Fold 2 pagdating sa calls. Now, kapag naka-phone mode, ganyan katatawag. Ayun. Pero dito siya sa taas, lalabas yung kanya. So, wala siyang earpiece, no? Sa speaker talaga lumalabas yung kanyang sound kapag ka tumatawag ka. Even sa tablet mode, ganun din yung nangyayari. Pagka may tumawag sa'yo, pwede ka mag-speaker mode para swak lang. Pero kung gusto magmukhang hello, sa speaker pa rin po lalabas yung sound. Ayan. Now, I have used the Tecno Phantom Fold last year extensively. I mean, as in, dinadala ko talaga siya sa ibang bansa. I watch it on a plane. Nagda-download talaga mga movies for this kasi nga sa iPad ko parang so based on experience guys, this is actually the most convenient talaga. Sa phone kasi guys, masyadong maliit masyadong maliit yung content, parang nakukulangan ako. Magka tablet naman masyadong malaki, masyadong bulky. At least ito, pwede mo siyang i-fold, pwede mo siyang ipasok sa pocket mo. Pag tablet, kailangan sa bag talaga yan, hindi mo pwedeng ipasok sa pocket mo yun, masyadong malapad yun. This one, fold kapag ka gusto mo na itago, labas mo, unfold mo kung gusto mong mas marami kang makita. That is true magic. Medyo malaki lang yung punch hole dito sa harapan, no? Pero guys, napakaganda ng camera nito, grabe. Ibang klase yung camera niya. There's a reason kung bakit malaki yung camera dito. Even the selfie camera is so nice. Ang klaro, ang sharp, ganda ng beautification. Now, because meron siyang second screen dito, I can actually take selfies using my rear camera. Ayan guys, oh. Ayan kayo. Ayan yung camera. Hi! Much more powerful. Tapos ang laki pa ng screen. Sheesh! This is so nice. And there you go. Ayan na po. Kung gusto mo mag-selfie din, pwede naman. Tapos pwede ka rin mag-camera ng pagganito. Diba? Pwedeng-pwede. Parang sariling stand na niya. Pwede ka rin mag-selfie ng pagganyan. Diba? Astig. It's a very versatile product. It really utilizes the big screen. Tignan mo guys, meron siyang camera part dito, tapos may gallery pa. Dito guys, nakikita mo yung mga photos mo ng malaki, di ba? After mo mag-take ng mga pictures, lalabas po dito yung mga pictures. Amazing. At least alam mo yung quality ng pinicturan mo. More about the camera later, pero to guys, dito ako na-impress talaga sa kanyang speed. Grabe kabilis po tong tablet na to or phone. This is powered by the MediaTek Dimensity 9000 Plus processor. 1.2 million points ang tutu benchmark po yung kaya niya. Well, almost. And oh my god, sobrang snappy ng halos lahat pag open ng apps. Doing dual screen operation, dual app, walang problema. Even sa pag-adjust ng application, ang bilis. Going to the recents is so zippy. It is a flagship like performance. Nag-try din na maglaro ng mga games, no? Mobile Legends. Oh, ito. Naka-ultra graphics, super refresh rate naman siya. And look at this guys, kapag ka naka-tablet mode ako, ito yung madaya dito. Yung parang kitang-kita mo talaga yung almost whole of the map. Kitang-kita ko yung gitna sa middle lane. Napakadaya nun guys. You see more compared to your enemies. It's a cheat code. On top of the magandang graphics na siya. Ito naman sa Call of Duty guys. Oh my god, naka-ultra frame rates. No? Pero low graphics lang po kapag naka-ultra. Pero 120 FPS is possible on this thing. Nice. Sheesh. Very smooth po yung galawan. Napakaganda po mag-Call of Duty dito. Parang naka-PC yung graphics mo. Genshin Impact! Ayan. Nagulat kami na kahit highest settings po siya, 60 FPS, walang problema. Ang smooth po ng galawan, guys. At ang ganda pa kasi nga very immersive yung tablet mode niya. Tapos sobrang optimized pa nung kanyang UI. Tignan mo, nag-adjust din yung UI niya, yung reach mo dun sa mga characters mo. Kasi usually, guys, diba yung mga characters mo sa bandang taas sa PC. Pero to guys, within reach ng inyong right hand yung mga characters nyo to do your combos effectively. Kaya that is a nice touch. Talagang ready sila before they get this launched. And napansin ko rin, although nag-worm dito kay Genshin Impact, no? Andito kasi lahat ng components. Andito yung processor. Now, the problem with a smartphone is that siya na po yung display mo, yung unit itself, and also the controller. So, kapag ka-uminit yung unit mo, yun na rin yung controller mo. So, magiging uncomfortable siya, diba? Pero ito guys, since wala po yung processor dito at may space po dito, you can actually play like this. Dito lang po siya nag-worm sa taas. Dito guys, it's like normal. Finally. And guys, after so many minutes, wala po siyang frame drops whatsoever. It is a very efficient processor. Wow. That is a Phantom V Fold 2. Pero pati sa Subway Surfer nga, oh. Full screen siya, oh. Walang mga black bars. Sobrang optimized ito. And you can even go phone mode if you want, pero you have to refresh or restart the game para ma-adjust yung sarili niya for phone mode. Meron siyang phone mode na gameplay at meron siyang tablet mode na gameplay. Now, for most of my usage, ginagamit ko siya for ebook reading. Ang sarap pagbasa dito, guys. Ganito ka compact, no? After you're done reading, pak. Pag phone mode kasi guys, masyadong maliit siya.
Yan, tapos konti lang mababasa mo. With this, sa ebook, mas marami kang mababasa. And even sa work na mga spreadsheet, Word document, mas madali po siyang basahin on a much bigger, wider screen. Emails are better kapag ganito kalaki, kalapad yung screen. I love the versatility, no? Kapag hindi na work, gusto ko compact lang, pwede naman. Tag ko na agad sa packet ko. There you go. By the way, the cameras are amazing. Naka-triple camera setup po siya sa likod. 50 megapixel main camera. 50 megapixel din ang kanyang ultra-wide angle lens. 50 megapixel pa yung kanyang portrait lens. Also, meron siyang dual 32MP selfie camera. Bakit dalawa yung kanyang selfie camera? Well, because meron po siyang punch hole dito sa phone mode. At meron po siyang punch hole dito rin sa tablet mode. So, dalawa po yung 32MP. Gabi, ang dami nitong camera. 5 camera po ang dito sa phone na to. That's a lot of cameras. Pero hindi na po siya puro megapixel. Talagang maganda ang kanyang camera. Very clean. Napaganda na kanyang skin tone for human beings. Also, kahit mauga yung kamay ko, sharp na sharp pa rin yung photo. Hindi po siya blurry. Madalas po sharp yung aking kuha dito. Ang top of the line po yung cameras niya. Especially yung portrait. Ito yung ganda ni Naya dito. Last na dating. Uy, kisendo na yan. Sendo Pakitransfer na agad to. Baka kunin ni Sendo to. Ano pang gawin niya sa picture ni Naya? Oy, Sendo, wag mo kunin to Pwede rin pala siya parang booklet, no? And they lived happily ever after. Hindi kita nakatabi mo. Or kapag meron kang crush, tapos pakita mo sa kanya, unfold mo, I like you. And just like any flagship phone, AI phone na rin po siya. Meron po siya mga AI features dito for business, can translate foreign language. Meron po siyang two-way translation and text summary to empower more efficient business in diverse scenarios. Meron din siya yung parang AI erase, no? Select na lang part dito sa background kung ayaw mo ng mga photo bomber. At meron pa siyang AI for convenience. Ella AI voice assistant, no? For everyday and work needs. And this year, they also presented the Phantom V Pen. Multifunctional and lightweight po daw siya. Sobrang gaan. 10 grams lang po yan. Has 2 buttons. Even includes the AI key to access all of the AI functions. Matagal din maubos yung battery. It is also very accurate, very precise. Nga pala, ito yung mga main functions ng pen. You can simply swipe on the screen to connect to Bluetooth. Fast and easy. Pwede ka pumunta sa AI drawing board and make a rough sketch for quick image generation. Also, instead of typing, pwede may drawing yung letters para siya na yung mag-type para sa'yo. Pero ito yung favorite ko, yung kanyang handwriting calculation. Pwede ka mag-addition, multiplication, divide. 1 plus 1 equals 2. Gagawin niya pong text yan. Gagawin niya pong calculation, yung drawing mo. Wow, magic. That is the Phantom V Pen. Uy, may Phantom pala dito sa side, Yan yung kanyang branding. Sheesh. Oh, by the way, kung hindi nyo ba alam, si Phantom po yung kanilang pinaka top of the line. So, Spark series, Pova series, Camon series, and lastly, the Phantom series. So far, si Tecno pala yung parang may flagship series. Si Infinix parang mid-range lang po sila with the Zero series. This is already revolutionary, and being able to put that price down to accessible levels is something to admire. Yung iba kasi guys, branding na lang kasi yung binibili mo sa kanila. What if magkaroon ka na ng first ever mong foldable device? You will enjoy it. Just like whenever you're traveling outside, parang mas handy pa to kasi sa tablet, mas versatile pa sa cellphone, at maganda naman yung kanya camera. Go get your Tecno Phantom V Fold 2 5G sa TikTok. Basta kung saan available siya. Pero baka soon sa live natin, why not? Pwede. Sure ka na. Amor lang to. Christmas bonus. Ito na. TikTok pay later na. Pero ako bahala sa'yo sa next ating video. Kasi nga, baka meron ka mga ibang gusto pang gaming, I got you covered. Mag-subscribe ka lang, hit the like button so that you don't miss any of my great content. Sabihin sa inyo watching Unbox Diaries. Ooh.